Dalawang Filipino import sa Japan B-League, maganda ang simula sa pagbubukas ng panibagong season. Nagsimula na nga ang panibagong season ng B-League kung saan may mga Filipino import na naglalaro sa liga. Ating pag-uusapan ngayon ang kanilang performance sa kanilang huling 6 na laro at kung sino ang mga Pinoy imports ang namamayagpag sa ngayon. Unahin natin si Terdy Ravena ng Sun and Neo Phoenix. Si Terdy ang nakakabatang Ravena brothers na naglalaro ngayon sa B-League kung saan siya ang pinakamatagal na sa liga mula pa noong taong 2020 at ang Sun and Neo Phoenix pa rin ang kanyang kuponan. Well, maganda ang simula ng kanyang 2023-2024 B-League season dahil sa kanilang laro laban sa Gun McCrane Thunders at ibinaon nila ng todo ito sa score na 93-68 at kung saan si Terdy ay umiscore ng 19 points, 7 out of 12 shooting, 7 rebounds, 2 steals and 1 block at ang kanyang koponan ay may record na 5 wins and 1 loss. Well, ang kanyang 6 na laro ay umiscore ito ng double digit kung saan tunay nga na nag-i-improve ito sa liga. Si Terdy ay may stats last season na 14.8 points per game, 6.2 rebounds per game at 1.7 assists per game. At nitong October 14, 2023 lang ay nag-set siya ng kanyang career high points na 28 points. Samantala ang pangalawang Filipino import naman ay itong si Bobby Ray Parks ng Nagoya Diamond kung saan ang team niya ang may pinakamagandang record na may 6 wins in 6 games. Although si Ray Ray ay umiscore lang ito ng 6 points, 9 rebounds at 1 steal sa kanyang pang-5 game pero maganda din naman ang kanyang depensa kung kaya tinulungan niya ang kanyang koponan na manalo laban sa Shinshu Brave Warriors. Si Parks ay umiscore ng 4 sa kanyang 6 na laro na double digit kaya masasabing very consistent pa rin ito sa game. Nag-a-average din ito sa ngayon ng more than 50% shooting. Last season may average itong 10 points per game, 4.3 rebounds per game at 2.7 assists per game. Maalat naman ang simula ng bagong Filipino import na si RJ Abarientos ng Shinsu's Brave Warriors kung saan scoreless ito in 8 minutes of playing time at ang kanyang koponan ay may record na 2 wins and 4 loss. Si Abarientos ay nagmula sa KBL o Korean Basketball League last season kung saan maganda ang kanyang ipinakita at siya ang naging KBL Rookie of the Year. Well, nangangapa pa sa sistema si RJ sa B-League sa ngayon at sana magiging maayos din ang kanyang performance sa kanilang susunod na game. Sa ngayon, mayroon lang itong average na 5.8 points per game, 1 rebound per game at 1.8 assist per game. Si Matthew Wright ay parehas din na nag-struggle ang kanyang team na Kyoto Hanaris kung saan mayroon silang record na 1 win, 5 losses. Although maganda ang performance ni Wright laban sa Akita Northern Happinets kung saan umiscore ng 20 points, 1 assist, 2 rebounds at 4 threes sa laro pero dinaig pa din sila ng Akita sa score na 81-80. Isang panalo na rin ang kanyang team pero si Wright ay may magandang performance sa ngayon dahil umiscore ito ng double digit sa 4 na laro nito kung saan 31 points ang kanyang puntos nung nagharap sila ng kapwa niyang Filipino import na si Terdy Ravena. Si Wright ay may average last season na 15.8 points per game, 4.4 rebounds per game at 2.2 assists per game. Samantala si AJ Edo naman at ang kanyang team na Toyama Grouses ay patuloy pa din ang struggle matapos talunin sila ng Kawasaki Brave Thunders at 0-6 pa rin ang kanilang record. Although maganda ang nagiging performance ni Edo sa kanyang mga laro pero hindi pa rin sapat para manalo ang kanyang koponan. Umiscore ito ng 8 points at career high 14 rebounds at 6 assists sa pagkatalo nila sa Kawasaki Braves. Sa ngayon, meron itong 12.8 points per game, 9.3 rebounds per game at 1.8 assist per game. At kung patuloy na ganito ang performances niya, hindi malayong magiging double-double ang average nito. Si Carl Tamayo at ang kanyang koponan na Ryukyu Golden Kings ay may record na 5-1 kung saan tinalo sila ng Yokohama B Corsairs. Well, struggle pa din no miscore si Tamayo ng double digit kahit mahaba ang kanyang playing time. Samantala, si Dwight Ramos ay isa sa mga elite shooter kung saan hindi maikakaila na maganda lagi ang kanyang performance. Pero ang kanyang team sa ngayon ay struggle matapos ang sunod-sunod na pagkatalo at bumagsak sila sa record na 1 win, 5 losses. Well, maganda ang kanyang performance sa kanyang mga huling laro kung saan double figures ang kanyang scoring pero hindi pa din sapat para manalo ang kanyang koponan. Si Ramos ay may average last season na 10.8
points per game, 4 rebounds per game at 1.3 assists per game. Samahan pa yan ng 2.2 steals per game. Itong team niya sa ngayon ang pangalawang team niya mula nang maglaro ito sa B-League.